mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito," at dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes, nakapaloob pa rin tayo sa panahon ng Kwaresma. At ang tensyon ay pahigpit ng pahigpit habang papalapit na tayo ng papalapit sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw. Kilabot saan man. Ito ang ekspresyon ni Jeremias, o pwede nating sabihin kanyang sitwasyon
dahil sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin bilang propeta ng Diyos. Kailangan niya magsalita ng katotohanan at ang pagsasalita na ito para sa Diyos ay kinagalit ng mga tao. Pati na yung mga kaibigan niya na malapit sa kanya at kanyang kinagigiliwan. Nais nila na siya'y patayin dahil hindi nila nagustuhan ang kanyang sinasabi. Ganito din ang nangyari kay Jesus sa ating ebanghelyo. Kilabot saan man. Ito ang nagtitipon at nakapaligid laban sa kanya. Kaya nga pwede nating sabihin din, ito ang marka ng isang propeta. Kapag siya'y nagsalita ng katotohanan, sigurado may magagalit sa kanya. Kaya kung tayo ay namumuhay o nagsasalita o sinasabi natin na tayo'y propeta o nagsasalita ng katotohanan, asahan natin merong magagalit sa atin. At kung wala naman nagagalit sa atin, kailangan nating questionin ang ating sarili kung tayo nga ba ay makatotohanan. Kadedeklara lang ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. Ito kanyang sinabi. At dahil sa kanyang pagpapakilala at sinabi na ito, parang siya'y katumbas na ng kanyang amang nasa langit. Nais siyang patayin tuloy sa pamamato ng kanyang mga kalaban. Ito'y paglapastangan sa Diyos, wika ng mga Hudyo, na ayon sa batas ay may parusang kamatayan. Si Jesus nga ba ay peke o impostor lamang? Na para sa marami noon at magpasa hanggang ngayon ay ganun na nga ang paniniwala. O siya nga ba ay tunay na Diyos, anak ng Diyos? May kasabihan ang mga matatanda, hindi lang lahat daw ng kumikinang ay ginto. Hindi madaling suriin ang tunay na ginto sa peke, lalo na sa panahon natin ngayon. Kahit sa pera at mga kagamitan, may tinatawag pa nga tayong mga class A, di ba? Na mas mukha pa silang orihinal kaysa sa mga totoo. Ganun pa man, kailangan marunong kang tumingin o may mga pamamaraan ng pag-testing para malaman ang totoo sa peke. Ganun din kapag sinusuri natin ang mga himala, yung mga miracles, di ba? Yung mga kababalaghan. Tinitignan natin kung ang pangyayari ay tinatawag nating supernatural o extraordinary na imposible sa pangkaraniwang karanasan o kaya ito ba'y panloloko lamang, manipulasyon, mahika o kaya gawa ng dyablo na tinatawag nating preternatural lamang. Pwede ito manggaling sa Diyos o kay Satanas. Kasama ang kanyang, siyempre, mga kasabwat, kaya nilang gawin minsan yung imposible para sa tao. Huwag nating kalilimutan na ang dyablo ay pwede ding gumawa ng himala, magpagaling na nasa level lamang ng preternatural. Pwede siya magbigay ng sakit at siya rin ang magpapagaling. Ibig sabihin, mas mababa sa Diyos pero higit na kakayanan ng tao. Kasi ang tao ay natural lamang. Ang Diyos, supernatural. Ang demonyo, mga anghel, ay nasa preternatural. Makikita natin ito sa banal na kasulatan na si Jesus ay nagbabala. Sabi niya, sapagkat may magpapanggap daw na Mesiyas at may lilitaw ng mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maari pati nga ang mga hinirang ng Diyos. Maging si Apostol Pablo ay nagbigay din ng babala. Sabi niya, lilitaw ang mga suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakapanlilin lang na tanda at kababalaghan at marami pang iba. Kaya huwag tayo basta naniniwala. Mahalaga ang magsuri. Mahalaga na alam natin ang pagtuturo din ng simbahan. Ang mga himala ni Jesus
ay di mapanira, kundi nagbibigay ng buhay na tinatawag niyang mga gawa. At ito'y mga mabubuting gawa na naghihilom sa tao mula sa kanyang miserableng sitwasyon. Samantalang ang nagmumula sa dyablo ay magdudulot lamang ng pagkakalat, kapahamakan. Ngayon, ang kamangha-mangha kay Jesus ay di siya umiwas sa posibleng kilabot na kanyang aabutin, ni hindi niya kinundina ang mga humusga sa kanya o pinaratangan ng masama upang depensahan lamang ang kanyang sarili. Kahit si Jesus ay nahaharap sa marahas na akusasyon, siya pa din ay mapagpasensyang tagapagturo. Sinikap niyang dalhin sila sa kamalayan upang maintindihan kung ano ang kanilang ginagawa at kung bakit nila ito ginagawa. Naunawaan niya ang kanilang kalagayan at pinamalas pa din ang kanyang pagtingin sa kaaway. Siya ang mabuting pastol na mas iniisip ang kapakanan ng kanyang tupa kaysa sa sarili. Ganito ang pagtrato ng anak ng Diyos sa atin palagi. Kahit nilalabanan natin siya, siya'y mahinahon, nakikinig, at hangad ang ating kabutihan. Ang mga sagot at katanungan ni Jesus ay nakadisenyo upang mamulat sila sa tunay na motibasyon kung bakit nais silang patayin si Jesus. Maring ang kanyang mga pananalita ay masakit, katulad para sa mga taong kanyang nakatagpo dito sa Ebanghelyo at sa marami pang mga pagkakataon dahil tinutukoy nito ang kanilang pagkakamali, panghuhusga at maling pananaw nagigising sa kanilang konsensya. Mahalaga ito na sila'y mamulat dito kasi ang layunin ni Jesus ay iligtas sila. Pero kung magiging bukas tayo sa pakikinig at sasagutin ang kanyang mga katanungan ng may katapatan at mababang loob, pagkakataon ito upang lumago tayo sa relasyon kay Jesus, sa Diyos, sa ating kapwa. Ganun pa man, ang mga kalaban ni Jesus sa Ebanghelyo ay mahigpit pa din ang hawak sa mga bato, nanatili sa kanilang pagmamatigas ng puso at saradong isipan. Ang huling apela niya ay tignan na lamang ang kanyang mga gawa, na ebidensya na siya'y nagmula sa Diyos. Ang puno ay makikilala natin sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kung may mabuti silang kalooban, makikita nila na ang mabubuting gawa ni Jesus ay bunga ng pakikiisa niya sa Ama at hindi mula kay Satanas. Hindi kailangan ni Jesus na magkunwaring Diyos dahil siya mismo ay Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang regalo ng salita. Panginoon, linisin mo ang aming konsensya upang palaging maging bukas sa pakikinig sa iyong salita. Magkaroon kami ng kumpiyansa at pagtitiwala kahit nahaharap sa aming kahinaan, araw-araw na pagdurusa at kawalan ng katarungan. Hilumin mo ang aming pagmamatuwid at takot na humahadlang sa amin relasyon sa iyo upang magkaroon kami ng sapat na lakas sumunod sa iyo sa daan ng krus. Ang lahat na ito iniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.